did she receive or not? Nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren. Pumasok si Zaldi, pero walang maleta ang ipinasok. Yun nga po ang recollection nila. Bumaba si Boss Saldi, bumukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay po ni Senator Loren. Oo, yun ang... Hindi po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Actually, nakita ba nila na tumanggap ng maleba si Senator Mark? Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark, pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa loob. Saan address? Sa bahay niya. Noong in-interview ako nila Edwin Gao, sometime first week of March yan. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila de Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kaming nag-review, no? O, sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi nyo, no? Wala pong pinabago doon. As is po yan, no? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong po kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026. Oh, March. No? Majority pa yata sila Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, meron si Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. Paghinto namin sa gate, nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh, gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate, pumasok kaagad si Saldico doon, tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba ng 2 maleta galing sa backup ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren,
pinakiusapan ko si Mike Defensor. Ano? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po, na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yon lamang ang naaalala nila noong ginawa yung affidavit na yan. In fact, marami pa pong iba eh. Ang sabi nga sa akin, Sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila, ay mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, kasi yung napangalanan namin dyan ay yun lamang yung mga sikat, nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po, nandun sa affidavit nila. Sinabi po nila yan. Sir, clarification. So, dun, nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren, pumasok si Zaldi, pero walang maleta ang ipinasok. Yun nga po ang recollection nila after, no, nung Kaya may March. mistake. Oo, na, Sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, bumaba si Boss Saldi, bumukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay po ni Senator Loren. Oo, yun ang... Hindi po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday po may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko ngang ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Saldi ko dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit ngayon lang po? Hindi, March po yun. March pa? After nung interview, Pinakorek nila. Pinakorek. after nung interview kay Ed Lingaw, Pero hindi pa nababago Hindi sir yung affidavit ninyo sa ombudsman kasi nandun pa rin hindi pa namin, Senator Loren Legarda sa yes, ombudsman. totoo po yan. Hindi namin. Kaya ang sabi ko nga, pakibigay ito kay Senator Loren, kapo kay Mike Defensor, para kung sa tingin niya, agrabyado siya, ito yung pag-amin ng dalawa, kapo. At pwede niyang gamitin ito Would you to... submit sa ombudsman sir ng pag-rectify dun sa pangalan niya? hindi ko pa po sinasubmit. Pinabayaan ko lang muna. And I will let Senator Loren take whatever legal action she deems proper to vindicate herself also. Nakausap niyo na po si Senator Loren about this? Hindi Bago po. pa po yung nangyaring Thursday na pagharap po nila sa Plenary. Ay, hindi po. Never, wala akong access, wala akong contact. Ang maalala ko lang, ay after the Senate Blue Ribbon Committee last June 4, ay lumapit po siya sa mga sundalo, no? At nakipagkamayata siya. Sir, yung kay Mark Villar, siya mismo nakatanggap ng maleta. Ah, Doon walang correction. wala po eh. Kung ano yung nandun, kasi pinareview ko bawat isa po doon, bawat paragraph, bawat pangalan na binanggit, pinaulit ko po sa kanila. Ulitin nyo yan, sabi ko. So far, ang correction nila, number 1, kay Laila de Lima, Sir, sabi niya, nasabi namin Congresswoman kasi out of respect. Pero nakatanggap. Pero nakatanggap siya. At Kailan yun? syempre, nung nakalabas na siya sa kulungan, no? Kasi pag may meeting sa Unit 8 Townhouse sa Forest Park, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa ICC, dumarating po si Congresswoman Laila de Lima. At hindi lang naman po isang beses yan eh. And as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo, kung mamarapatin ng Senado na imbitahan sila, ay magkukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi marami pong marami pong detalye na hindi ko sinama sa affidavit nila. Bakit? Kasi ang sa akin noon,
I just wanted to reveal enough information to warrant an investigation. No? At pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng imbitasyon sa Office of the Ombudsman. No? Mag-uumpisa kami sa June 11. Iisa-isahin po nila ang 18. I-interviewin sila ng mga abogado ng Ombudsman, yung panel of investigators. At doon po nila ibabahagi lahat na ng informasyon na alam nila. Nung Senate hearing nga sa yung Blue Ribbon po na nakaraan, may mga lumabas po doon na gusto sana namin hindi mo na lumabas pero hindi nila naiwasan na maikwento, no, yung iba. So, sa June 11 na po yung pag-rectify dun sa mga naunang na-submit doon, most likely nangyayari. Pagka tinawag po sila, kasi may schedule, no, sa June 11 in the morning si Buduan, no? Sa June 15, Hindi sila sabay-sabay. hindi po, isa-isa po yan. Okay, June 11 si Buduan. Sa June 15 si Taberdo sa umaga, si Tube sa hapon. Sa June 16 si Esquivel sa umaga, si Navidad sa hapon. So, dire-diretso na po yan, no? Sir, sorry. Clarification. Yung kay Sen Mark, is one tumangga. Any details ba? Ay, hindi po sinabi na si Senator Mark mismo. Pero ang nakita nila, bumaba sila, nagbaba ng maleta at naipasok yata sa gate. No? Ng bahay ni Yung address na yon. Saan address? Do you have time to wait for my answer? Ano lang, sige lang, sir. Actually, nakita ba nila na tumanggap ng malebas si Senator Mark? Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa loob. Isang address. Sa bahay niya. Ito po yung, City po. Si Senadora Loren, attorney, nakita rin ba na tumanggap siya ng maleta? hindi nila nakita. Hindi nila nakita. Pero bahay. Pero walang pumasok na maleta sa bahay. Yun po ang naging clarification. No? Kasi parang sandali lang daw pumasok si Juan si Saldi. Pagpasok niya, naisara daw yung gate, so pati si Mark Tiksay naiwan sa labas. So hindi nila alam kung pag-alis nila ay naipasok naman eventually yung maleta. Hindi po kasi paglabas daw ni Juan, pagbukas ng gate, lumabas si Saldico, sumakay ka agad sa sasakyan. Nandun pa yung maleta. Hindi, ang sabi nila, sir, malamang malamang isinakay ni Mark Tiksay sa sasakyan ni Boss Saldi. Then pumunta na sila sa next destination. Naibigay ba kay Senadora Loren? May knowledge ba sila kung may naibigay o wala? Yun po ang salaysay nila ganito na lang, no? As I said, I actually armed Senator Loren Legarda to go after the two if she deems it proper. Sir, yung kay Sen Mark lang, sir. Sandali ha, Mark. Villar, sandali ha. Pero kung tinitingnan niyo, tanongin natin si Senator Robin. Sir, nakarating Ito naman po. sa inyo yung Ito na, no? Paragraph 42, letter F. Kami, Orbilio, Bobares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Bielia Street, Daang Hari, Las Piñas. Nakita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark? Wala po silang sinabi na ganon, basta pinadala nila sa address na yon. At pagdating po ng masusing pagtatanong ng panel of investigators ng Ombudsman, no, ay dyan po nila maging official na sabihin kung nakita nila o hindi. Pero naipasok, sir, yung maleta dun sa compound. I think so. Pero kay Senadora Loren, hindi. Wala sila nakita. Hindi nila nakita na nakapasok sa gate Kasi yun yung what they clearly
recalled was that pagbaba ni Saldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So, pati si Mark Tiksay, na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas. Sa reaction po mamaya magsasampa daw ng libel charges si Senator Edwin Tulfo sa Pasay City Court. Wala pong problema. We expect all of this. Pero attorney ngayon, kung anumang Blue Ribbon Committee ang gagawa ng hearing, pupunta po lahat. Opo. For the record po. Yes. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. Salamat, naman ako. Pero pwede po. Kahit iba na lang na. Kuya Edwin, Reaction ko rin yun.